Naging personal na, at may body shaming pa, ang mga panlalait kay MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio. Ito ay sa kabila ng paliwanag, na hindi siya sumali sa adjudication committee pero, patuloy pa rin siyang sinisisi, at pinagdiinang katapat kasi ng IT na programa ni Tito, Vic and Joey ang It's Showtime, kaya pinag-iinitan daw ito. Malinaw ang paliwanag ng chairman ng adjudication committee ng MTRCB na si Attorney Paulino Sonny Casas Jr., nang nakapanayam ni Cheryl Cosem ng One Balita Pilipinas, kung paano umabot sa ganong desisyon. Kapag nakarating daw ang complaint mula sa Monitoring Inspection Unit sa Legal Division, ipinaparating ito sa chairman, at kung may basis daw ang reklamo, saka ito dadalhin sa adjudication committee. Pagkatapos daw ng deliberation ng adjudication committee, magbobotohan na sila at kung ano ang napagdesisyonan ng committee, final na at hindi na ito mababago ng chairman ng naturang ahensya. Sinabi pa ni Attorney Casas, na hindi kasali sa 30 members ng adjudication committee si Chair Lala. Wala siya sa botohan, at ang napagdesisyonan daw sa kaso ng It's Showtime, ay majority ang bumoto na dapat itong isuspindi. Sa 30 na members, ay 26 daw ang bumoto na isuspindi. Kung sakaling nagtay ang botohan, saka lamang daw ito i-break ng Chairman MTRCB na si Chair Lala. Unanimous ang decision, kaya't walang naging participation si Chair Lala. Diverse yan. Kanya-kanyang pananaw yan. Kanya-kanyang appreciation ng facts, at saka yung application ng batas. So, you cannot say, na isang tao lang ang magsasabi what to do. Diverse nga pahayag ni Attorney Casas. Nagbigay ng opinyon ang Department of Broadcast Communication ng University of the Philippines, pati ang dating chairman ng MTRCB na si Attorney Toto Villareal, at nirerespeto raw yun ng committee. Sabi nga ni Attorney Casas, lahat naman ay may karapatang magbigay ng kanilang opinyon. Pero hindi lang daw tama, na ibintang lahat ng sisi kay Chair Lala Soto Antonio.